Alam niyo yung ibig ko sabihin? Tapos na si Duterte na maging presidente. Ngayon isisisi niyo pa rin, hindi niyo na nga naituloy. Kawawa na nga mga taga Mindanao. Ano ba sinabi ni Paulo Duterte? Tinanggalan niyo kami ng pondo. May 30% na kumukubra yung peking Panginoon. Narinig ko yan si Bautista. Ano sabi ni Bautista? Maghanap tayo ng mas murang tubo. Dahil mahal daw ang tubo. Nakita nyo? Na-negotiate na yan. Alam na natin yung porsyento kung magkano po ang tubo. Huwag niyong isisi kung ayaw ninyo yung proyekto. Hindi nga napigilan yung baha sa Davao. Puta, hindi ikaw pumigil dun. Sabi mo sa bahay, stop! Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Legit po yung concern ni Paulo Ito po ang concern ni Paulo, isa-isahin po natin. May nagpapaperma, pinangungunahan ni Migs Nograles. Kaya siya nananawagan, huwag niyo ibenta ang inyong pirma. Ikalawa, binawasan ng 2 billion ang budget na na-allotted na sa distrito niya. Ikatlo, ito pinakamalupit sa lahat, no? Hindi ako luluhod, sabi ni Paulo, sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang peking Panginoon. 30% ang kinukuha ng peking Panginoon. Ako manghuhula lang Ano po yan? Direkta yan kukunin? Hindi po. Sa contractor po yan. Legal po yan lahat Para po sa inyong kaalaman, no? Yung kung kunwari may proyekto, hindi po yung alam niyo yun, may kumukuha pa ng porsyento. Peking Panginoon. Sino kaya yung peking Panginoon na yan? Yan po ang sinabi. Ang reaction ni Romel Lopez, imbes na sagutin niya yun na bakit tinanggalan si Paulo ng 2 billion yung distrito niya. Bakit yung 30 i-deny man lang nila na may 30%. Wala Atake. Alam niyo yung mga dilawan kung paano mag-isip? Atake lang kami. Hindi namin kaya magtanggol. Basta kami atake lang. Ayan, no? Ano sabi? Bakit ka ba nag-aalburuto? Di ba si Bongo taga Davao? Di ba tatay mo naging presidente? Hindi niya nga nalutas yung yung baha sa Davao Hindi po araw-araw bumabaha sa Davao. Ilang beses po ako nagpunta ron, wala naman ako nakitang baha. Yung traffic po, depende po yun. May mga lugar lang na hindi po yung buong Davao matraffic. Ito pa isa. Sagot ni Romel Lopez, he was not even able to get the funds from his BFF China to start the Mindanao Railways project. Yan po ang ayoko sa inyo Sa inyong mga dilawan at mga supporter nito ni Pangulong Marcos. Naayos na po ni Duterte yung Mindanao Railways, aprobado na lahat. Maghihintay na lang ng pondo. Liligawan nyo na lang yung China. Bakit po hindi natuloy? Pandemya. Legit yung mga binabato ni Paulo Duterte. Umatake kayo na pati yung hindi nyo natupad. Alam niyo yung ibig ko sabihin? No? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Tapos na si Duterte na maging presidente. Naayos niya na yan lahat. Kung walang pandemya, naponduhan yan. Ngayon, isisisi nyo pa rin, hindi nyo na nga naituloy. Kawawa na nga mga taga Mindanao. Hindi na nga natuloy. Samantalang hindi mo naman sinagot si Paulo Duterte. Sa mga niya. Ano ba sinabi ni Paulo Duterte? Tinanggalan nyo kami ng pondo. May 30% na kumukubra yung peking Panginoon. Presidente tatay mo, hindi nakakuha ng pondo sa China. Anong hindi nakakuha ng pondo? Popondohan na lang nga in-stop ng kasalukuyang administrasyon.
Narinig ko yan si Bautista. Ano sabi ni Bautista? Maghanap tayo ng mas murang tubo. Dahil mahal daw ang tubo. Nakita nyo? Na-negotiate na yan. Alam na natin yung porsyento kung magkano po ang tubo. Huwag niyong isisi kung ayaw ninyo yung proyekto. Alam naman namin kung bakit ayaw nyo ng proyekto. Alam nyo ba kung bakit? Mawawala yung porsyento sa proyekto. Pinagbobolan nyo naman kami. Tanda na namin. Bakit ba gusto nila sa kanila magmula yung proyekto? 40% naman, Yan ba naman, hindi pa namin maunawaan? Ang tindi nyo. No? Yan po, dyan po nagsimula. Ito po ang pinakamalupit na paninira kay Paulo. Di ba? Nakita nyo? Hindi po nila sinagot. Hindi niya sinagot. Anong sinagot niya? Atake. Hindi nga napigilan yung baha sa Davao. Puta, hindi ikaw pumigil dun. Sabi mo sa bahay, stop! Ito malupit na paninira kay Paulo Duterte. Ngayon po naglabasan. Tuloy-tuloy po to. Marami po to. Ito po, isang nagngangalan Dimuergue. Ito po ay kinuha sa politiko. Pulong, Davao's smuggling king. Pucha, smuggling king na si Pulong ngayon. Pulong is involved in the smuggling. Ito po, laman Pulong is involved in smuggling of other goods such as rice, sugar, electronic products, canned goods, and even ukay-ukay. Lito Banayo was also charged by NBI for rice smuggling during his days as NFA. Pati si Lito Banayo. Dito lang tayo kay Pulong. Smuggling king. Hindi naman namin nabalitaan 6 years ni Duterte. Pag pinindot niyo po itong pinagbatayan niya, pinagreakan niya, kaya hindi talaga ng black propaganda Ito po ay black propaganda kay Duterte nung tumatakbo pa siya ng 2016. Simula pa lang, ayan, Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Davao City Mayor pa lang si Duterte. Ito po ay April 22, 2016. Recycled na po to. Nire-recycle na nila. No? Davao City Mayor Rodrigo Duterte talks a big game against crimes like smuggling, but it seems like can't even reign in his own son, Paulo Pulong Duterte. Davao City Mayor Rodrigo Duterte talks a big game against crimes like smuggling, but seems like a Facebook page. Ang pinagbatayan lang, Facebook page lang. May nagpost lang sa Facebook na smuggler si Pulong. Di ba? Wala po to. Wala pong pangalan na matino Siyempre, ikakalat na yan ng Yun na nga po. Kinuha na yan. Ano pala yan si Pulong? Alam niyo po, si Pangulong Duterte, hindi na Pangulo ngayon. No? Pinapaalala ko lang sa inyo, si Pangulong Duterte po, hindi na po Pangulo. Si Pangulong Duterte po, kinasuhan na ng kaso. Si Pulong po, congressman, wala pong immunity ang mga congressman. Kung smuggler po yan, kasuhan nyo. Ang dami nyo na kinasuhan Pati nga mga vlogger, kinakasuhan nyo Hindi nyo makasuhan yung isang congressman. Kalokohan. Buti sana kung hindi nyo ugali magkaso. Kabi-kabila kaso nyo Kaso kay Duterte, tatay, naging presidente pa yun. Hindi nga kayo natakot na kasuhan di kasuhan nyo. Kung totoo yung mga pinagsabi nyo, yan po, ganyan po sila tumira. No? In-expose sila ni Pulong. Yan po. Balikan ko lang yung sa Quezon City. Alam mo, Martin, o kung sino man, mahirap magtukoy pala. Kung sino man yung namamahala dyan, no? Sa Chacha for sale na yan. Sabi ni Lagman, 100 pesos sa Albay. Sa ibang lugar, mas mahal pa. No? Mas mahal pa. May pondo.
Matindi sa Quezon City, pangako lang ng ayuda. Walang binigay kahit 100 pesos na lang, nakatkong pa. Anak ng pupa, paano kayo magiging matagumpay niya? Pinag-interesan pa. Alam nyo, madali lang po yan di ba? Ito real talk Kahit po, 100, kahit po 100 lang, talagang mapapapirma mo yan ng 30%, yung mga 3% bawat distrito. Konti lang po yan 3% lang ng botante. No? Ang problema, ganito. Kung sa baba, may nangat kong nantigawa 100. Etong binabalita ng Channel 5, walang bayaran Pinangakuan lang sila na ayuda, yari. Yari. Okay. Mas wais. May down payment na sinabi na ni Lagman yan Ikukot lang natin si Lagman. 50% binigay na sa mga mayor. Yung mga nabigay. Bakit sa Quezon City patayari na. Saan napunta yung yung mga pumirma sa Quezon City? Sa ibang lugar, may 100. Kayo ba nakatanggap? Doon sa in-interview sa Channel 5, wala Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magkomento. Yan. Ngayon na ang pagkakataon nyo para Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.